Ako po si Eulogio El Ginto Jr. Nakatira po ako dito sa Naval Street, Malaya, Pilya, Rizal. Sa kasalukuyang nagmamay-ari at nagmana ng matandang bahay dito sa Barangay Malaya. Ako po ay 50 years old at kasalukuyang guro dito po sa Malaya Integrated National High School. Tinayo po ito 1937. Dito rin po sa Barangay Malaya, ang mga kahoy pong ito ay dito po tinaga. Ang original na may-ari po ng bahay na ito ay ang aking Lelong Doro. Apo po ako sa tuhod ni Teodoro Masiki. Kung tatanungin niyo po ako kung paano po tinayo ang bahay na ito, ayon po sa aking mga lelong at lelang, to lahat po ng kahoy na original na kahoy na nakikita niyo po sa pamamahay namin ay dito po tinaga. Yan po sa bundok ng Mount Sembrano. Diyan po kinuha ang mga kahoy. Hindi ko lang po alam kung anong mga klaseng kahoy ito. Sa ngayon, na bago na yung bubong, kasi sobrang katanda na, so pinalitan ko na lang yung bubong. Pero yung kahoy niyan, nagalit yung magkakabit ng yero. Kasi ang pagitan ng kahoy sa isang kahoy, 1 metro. Sabi ko, paano yung napakalapad na yun, tapos ang yero, ibig sabihin, sa sobrang tigas ng yero nung araw, hindi kaya ng bagyo. Samantalang yung nagkabit ng ayaw kabitan ng yero kasi kailangan daw lagyan pa ng isa pang kahoy sa pagitan. Kasi sobrang haba, iniisip ko, ibig sabihin, napakaganda talaga ng yero nung araw, kumpara ngayon. Kasi pinadagdagan ng pamakuan eh. Kasi yung bahay namin nung araw, talagang binuhat, galing from Halahala, binuhat papunta dito sa Barangay Malaya, sa National Road. Sa kadahilanan ng kanyang hanap buhay ay sa tabing dagat at napilitan silang bumaba dito sa tabing dagat para nga intindihin at asikusuhin ng kanilang pangingisda, ang pagbebenta rin ng isda at kalakal. Ang style po kasi ng Lelong Doro ko, binibili niya ang mga isda na hango dito sa Barangay Malaya at dinadala niya sa Pasig at saka sa Divisoria. Subalit yung bahay na yon na naitayo dun sa parte ng taas ay napabayaan kasi nga dito na sila tumira sa Libis, dito sa Naval Street. Ayon sa kwento ng aking mga lelang, ang gumawa ng bahay nito ay mga taga Teresa. Yung mga gumagawa from Teresa, stay in ho sila dito. Kung meron man pong taga Malaya na katuwang, wala po akong ganong alam eh. Kasi parang nangyari ay yung mga taga Teresa ay dito gumawa, ilang buwan sila ditong nagpuputol ng kahoy. Hindi ko lang alam kung gano'n, wala naman sinabi sa akin ng lelang ko kung gano'ng karami. At wala rin nasabi na may katuwang na taga Malaya. Kasi ang alam ko, taga Teresa, halos taga Teresa ang gumawa ng bahay na ito. Okay. So ang unang tumira dito ay ang Teodoro Masikip, kasama niya ang kanyang asawa na si Gloria Limeno Masikip. Sila ay tubong Halahala na nanirahan dito sa Barangay Malaya. Tapos sumunod na doon na tumira dito yung kanilang mga anak. Isa sa mga anak nila ay ang aking lola, si Marciana Masikip Ginto. Marami sila magkakapatid, 8 sila dito. Bali yung lola ko, nung makapag-asawa na, ayon sa kasaysayan, kapag may una kang anak na nagkaasawa, dito isisilang ang kanilang panganay na anak. So lahat ng mga anak ng Doro Masikip, babae man o lalaki, dito sila pinatitira. So yung unang anak, dito isisilang. Yung pangalawang anak, so, kapag magtatayo na sila ng bahay, doon na sila lilipat. Pero yung unang anak nila, so kailangan dito isilang. Ang kanyang mga anak ay isang Caltex sa trabaho. Ano siya, accountant. Yung isa naman ay doktor. Ayon sa nuno ko, siya ang kauna-unahang psychiatrist dito sa Rizal. Si Simplicio Masikip, naging director ng mental hospital. Tapos si Generosa Masikip, naging principal ng Morong High School. Napunta ng Cainta. Kaya po ako naging guro kasi dahil doon kay Generosa. Kung ano doon yung pinakain sa'yo, yun din ang magiging bunga. Hindi po talaga ako teacher. Ako po talaga yung magsasaka ng bukid nila. Balit nanalangin yung matanda. Ayaw niya magbukid ako. Pero gusto ko rin magbukid. Sabi niya mag-teacher ka. Hanggang sa naging teacher po ako. Pero hindi po talaga ako education graduate. Agriculture graduate po ako. Pagkatapos po ng lola ko, Disyembre yung tatay ko. Dito pinanganak yung tatay ko. Tapos siyempre lumipat ng tatay ng sariling pamilya. Ang huling tumira dito ay pagkatapos ng Lelong Doro o Lelang Gloria ay yung dalawang matandang dalaga. Si Marta Masikip, ang lelang metay ko,
at saka si Generosa Masikip. Sila po yung matandang dalaga. Ngayon, dahil ayaw nilang kumuha ng pamangkin, ay mas gusto yata nila yung apo. Po ay apo sa tuhod, babae sana ang gusto nila. Ewan ko ba kung bakit gusto nila yung lalaki. Dahil may kahirapan yung mga nuno ko. Sabi ng mga lelong at lelang ko, Anse, akin na lang yung panganay mong apo. Siya na yung patitirahin ko dito. So hindi po talaga ako tumira ng bata pa dito. Sinabi lang. Kaya lang nung matanda na sila, nag-iisa na dito sila sa bahay. Sabi ng tatay ko, anak, pumunta ka na doon sa bahay natin sa luma kasi matatanda na yung mga lelong mo. At saan lang mga lelang mo, kailangan mo na silang samahan sa bahay. So ayoko talaga dito tumira. Tumira ako dito at the age of 12 years old. Ayoko. Pag ganun ako, uuwi ako sa amin, pupunta ako dito, uuwi ako sa amin, pupunta ako dito. Pag pinagalitan ako ng tatay ko at nanay ko, dito ako matutulog. So, dito naman, kasi hindi naman ako spoiled, kailangan ko pa rin magtrabaho. Kaya lang nung makita ko na nahihirapan na yung mga matatanda, talagang dito na ako tumira. Siguro mga age ko, mga 15, 16 years old ako nung mag-stay ako dito. Hanggang sa ngayon. So far, ang nangyari kasi nung dito na ako tumira, kasi kapiling ko din yung dalawang matandang dalaga, sabi ko sa kanya, mag-aasawa na ako, kailangan ko nang umalis. Ang sabi niya, hindi. Hindi, Chocha, magpapagawa ko ng bahay doon sa taas. Sabi niya, hindi. Dito ka. Sabi ko, hindi naman to akin eh. Baka naman ako silipin ng mga matatanda. Ito ay 1994 pinamana sa akin as token nung makagraduate ako ng college. Ang pare nung araw, dahil sakop kami ng Mary Magdalene, lingguhan ang pare, mga 1940s. Hindi siya basta-basta nakakauwi. Dito natutulog ang pare. Dito sa pamamahay namin natutulog ang pare. So dahil ako'y bata pa, namamasko ko dito. Alam niyo pa, ang mga namamasko dito, G centimo, pero ako, piso. Napakalaking value ng piso nung araw. Tapos, kapag mamamasko ka, ito ang gamit namin, libro, hanapin mo, picture mo. Pag nakita mo yung picture mo, pwede ka nang mamasko, yun. Tapos, bibigyan pa ako ng extra 25 centimos, o isang 5 centimos, kakanta lang ako, tutula. Kasi ang gusto nila doon sa apo nila, smart. May ganung smart. Yun. Di yan, Pasko, pag Pasko, no? Tapos, pag gano'n naman, mga, iba, yung Flores de Mayo, dahil amin nga yung puon, tatawagin nga, Jojo, tumulong ka nagsimula ako sa pagtutulak ng puon hanggang sa lumaki, nagbibihis, hanggang sa lumaki, nag-iintindi na ng andas, hanggang sa lahat. So, ganun. Pag nagro-rosaryo yung mga matatanda, ay grabe. Yung mga everyday na nagro-rosaryo, tatawagin ka yan, nagro-rosaryo tayo. Nagro-rosaryo tayo. Nung time na bumagyo, nasira yan. Kapi siya dati, di so sobrang lakas ng hangin, nasira. Yung matanda, dahil galing ako sa eskwela, kita ko yung matanda ko basang-basa na. Awang-awa ako, talagang niyakap ko siya kasi basang-basa siya, yung duster niya, basang-basa. So sirang-sira yan, tapos naputol yung aming puno yung mangga sa gilid. Ganito yan ang kapis, dahil binago na lang namin kasi nga nasira ng bagyo. Pero yung bubong hindi natanggal, hindi nasira. Pero yung sira yung aming yung disaster na naranasan ko dito na grabe. Tapos alam naman natin na isa sa mga yung pagpanahon ng Mayo ay yung maakyat ng Antipolo, magsisimba. So nakakaugalian din nila yun na every month of May mayroong isang araw na papasya sila para umattend ng pilgrimage sa Antipolo. Ano pa ba? Hindi dahil sa kasoyosuban, kundi dahil sa mga ewan ko na, hindi na uso yung belo. Ewan, nakikita, parang nawala na yung belo. Yung mga matatanda nung araw. Nagbebelo sila. Lalabas ako, oras ng hapunan. Hindi sila kakain hanggat di ako dumarating. Inaabot ako ng alas 10, hindi pa rin sila kumakain. Sasabihin nila sa akin, tandaan mo, tatatlo lamang tayo, alam na maghiwalay pa tayong pagkain. So, hihintayin pa rin ako kahit alas 10 ng gabi para lang kami sabay-sabay kumain. Yun isa sa mga minana ko. Grabe. Pero ngayon, hindi makita yung ganun kahit sa mga anak ko. Kasi, kanya-kanya na eh. Isa sa mga unforgettable experience ko yung simbang gabi. Kasi, kwarto nung matanda, tapos kwarto ko yun, kakatukin ako doon. Jojo. Kasi nung araw, ang panggising ng araw, musikero. Magra-round sila ng musikero sa barangay para gisingin yung mga tao. Yun yung kwento sa akin na matanda na hindi ko masyado, siguro naabutan ko, batang-bata pa ako. Pero nung mga kabinataan ko na sasabihin ng matanda, magsimba ka. Kasi pag nakumpleto mo yung misa na siya, na 9 days, mag-wish ka. So lagi niya akong ginigising. Jojo, sisimbang gabi na. Tapos siguro
Yung love ko yung matanda, bibilang ko siya ng bibingka, ng bongbong, sa almusal yun ng pagkain namin. Tapos sasabihin ko sa kanya, kaya yun na lang ako gusto kong gisingin kasi dahil sa bibingka. Magbibiro ka ba? Hindi, basta magsimba ka, gano'n. So nakukompleto ko yung pagsisimba. Tapos yung umaalis kami, namamalengke, nagsisimba sa Antipolo. Tapos yung isa kong matanda na naging principal, ang isa sa mga inaano niya yung pagpunta sa Baguio. Mahilig siya sa Baguio. Lalo pag summer ko punta sa yun, sa mga ginagawi ng matanda, isinasama niya ako. So dito sa bahay, makikita niyo yung ganito, yung lamisita na may wood curve galing Baguio yun. Hindi ko lang alam kung yung mga 1960s or 1970s yung upuan na yung lamisitang yun. May wood curve. Tapos may mga batibot, tapos mayroon pang upuan na maliliit. So yun, minana ko yun. Tapos doon sa batibot na yun, doon kami kumakain ng matanda. Kaming dalawa. Tapos may lamesa kami maliit. Yun, kami kumakain. Yun, may tsaa. Ang saya-saya namin, yung matanda. Sa dami. Kasi malaki na rin naman ako napunta dito. Sabi nga sa inyo, na ako, 15 years old na ako. Naghuhugas ako ng plato kasi wala kami katulong. Pag hindi ako nagsaing, hindi kami kakain. Kasi matanda na sila. So, kailangan ako magluto. Kailangan ako maghugas ng plato. Kailangan ako maglinis ng bahay. Tapos may balon pa kami dun sa baba. Ipapanik mo pa yung tubig pataas. Kasi matanda na sila eh. So, dito kami kakain sa taas. Ibababa mo ito yung hugasan. Kasi nga yung namin dito ay luma na. Sa baba na rin ako maghuhugas. So, yun. Routine ko yun. Magsaing, magluto, maglinis ng bahay, magdilig ng halaman. Routine ko. At hindi ko kaya linisin ito. May tagalinis kami. Yung kukuha kami ng tagalinis. Kasi babae, kaya mas magaling yung babae maglinis. Nung mamatay yung matanda na isa, kasi dalawang matandang dalaga eh. Sabi ko, Chocha, gusto ko Alberta, Canada. May apply ako. Kasi nga, kailangan ng farm worker. May apply ako. Si Bien Nito from University of Asia and Pacific. In-encourage niya ako na sabi ko, gusto ko umalis dito sa pamamahay na to. Sabi ng matanda, iniwan na ako ng tsametay mo. Iiwanan mo rin ba ako? So, nahabag ako sa kanya. Sabi niya sa akin, Jojo, kasi may bahay na rin siya sa Pasig. Sabi niya, Jojo, dito na ako sa atin. Kasi pag ganun yun, yung gamit ko sa Pasig, iuwi ko na dito. At kung maaari, huwag ka nang umalis ng bansa, dito ka na lamang. Magturo ka na lamang, sabi niya. At huwag mo akong iiwan. Yun ang sinabi ng matanda. Kasi, na siya, kumbaga na 80s na siya nung panahon eh. Namatay siya 93, 80s na siya nung, sabi niya, hindi ko siya iwanan. Kaya hindi ko siya iniwan. Kumbaga, may suhol man o wala. Kasi nung ako'y nag-aaral, puro may suhol. So, kailangan mo calculator. Kailangan mo ng calculator, ganun. Gawin mo to, ganun. Gusto mo ng ganun, may susuhol siya sa akin. So, parang hindi ka umalis, bibigyan kita ng singsing. Para matapos mo yung pag-aaral mo, nagluloko ka. Grabe yung matandang yun. Ano mo ang ginagawa, no? Every semester, pumupunta ng eskwelahan. Kinakamusta. Nahihiya naman ako doon sa mga classmate. Pinupunta ka pa ng lola mo. Uugod-ugod na yung matanda. Pupunta pa ng campus para lang checkin. Kamusta si Jojo? Kasi nga, naglolo ko nga ako. Naglolo ko. Hindi naman lukong yung basagulero, hindi. Alam mo naman tayo yung kabataan na adventurous, gustong tikman ng mga bagay, gustong gawin yung mga bagay. Yung uuwi ka ng lasing na sumusubak. Dahil yung matanda na gagawin. Pero hindi yung pagiging basagulero, ha? Walang ganun. Basta mag-explore lang. One time, share ko sa inyo, ha? May tindahan kami. Yung mga kaibigan ako, may naglako ng bibingka, kakanin. Tinawag ko, kain ka, kasi kain. Jojo, bibili ka mo, kain. Doon mo dali sa lela ko, bayaran. Yung matanda, dahil naubos namin yung paninda, binayaran naman. Yung pagiging naughty mo ba, yung dala-dala mo yung pagiging loko-loko, bayaran yun. Di siyempre matanda, magagawa. Mga ganun, hindi basagulero kundi pagiging pilyo, yung mga ganun, yung mga, yung magnanakaw ng manok, mga ganun. Kasi nung araw, ang mga bahay dito, hindi naman may mga manok nung araw dito. So, yan. Tapos, pag wala naman manok, papatuloy na yung bubong. Yung mga ganun siya. Pag dadaan ka, tatahol yung aso, papatuloy mo, si aso, bubong mo, babatuhin mo. Takbuhan kayo, ganun ba? Si Jojo, loko-loko, ganun. Pero hindi, as in, nothing, as in, you have to, nag-explore ka, gano'n.
Masaya naman. Marami. So, uunahin ko kasi ang Lelong Doro ko ay naging committee ng pista. So, nung araw po ang kapistahan ay hindi uso yung amateur, kundi meron tinatawag na moro-moro. May komedya. So, yung Lelong ko ang nangangasiwa ng komedya dito sa Barangay Malaya. Tapos, pagdating naman ng mga ibang mga mahal na araw, yan, yung sinakulo. Dito rin ginaganap ang pagpapractice ng sinakulo. Tapos, dahil sa may kakayanan yung mga nuno ko na tumulong sa barangay, sila yung nagbuo ng Banda 29 na nawala na. So, may mga instrumento silang binili. Tapos, dito sila nagpa-practice para tumugtog. Mga nuno ko ang taga-bigay ng pagkain, tapos sila yung taga-silbi. Kasi yung baba namin, mga tindahan ng araw tindahan yan. Maraming kaganapan dito. Sa larawan dito, makikita nyo si President Garcia natigil din dito sa pamamahay namin noong araw. Dito sa Barangay Malaya, tapos dito na-entertain. Doon sa makikita nyo doon sa lamesang mahaba doon. So yun, ano pa ba ang kaganapan? Aside doon sa mga pare, sa pag-aasikaso ng komedya, at sinakulo. Yung ati-atihan, yung time na nagbuo ng ati-atihan, yung lelong ko, isa sa lelong ko, na nawala na. So yun, isa sa mga kaganapan. Tapos, pag fiesta, siyempre, maraming namimiss na. Ayun nga pala, isa. Nung panahon ng bagyo, dahil ito yung isa sa pinakamataas na bahay. Kasi karaniwan ng mga bahay dito ay mga kugon lamang. Dito sila sumisilong sa aming bahay. Kaya, pag bagyo, pag lumilikas sila, dito sila tumitira. Pag bagyo. Nakikisilong sila sa amin. So yun, isa sa mga kaganapan na masasabi kong tinetreasure, sineshare ko rin sa mga anak ko. Basta itong kabuuan na to, kabuuan ng bahay na ito ay maraming magagandang alaala sa akin. Nung dumating panahon ng hapon, hindi papatek. Ang gagawin ng mga matatanda, magkukumot, magtatalok mo ng kumot. Sabihin nila, malaria. Ay, takot na takot pala mga hapon sa malaria. Kasi malamok para masabing minamalaria ka, yung mga dalaga nila magtatalokbong dito. Ay papanik yung hapon. Ay makikita, nagchichil. Malaria, bababa na yung hapon. Kasi alam na yun. So sa mga kinukwento ng mga nuno ko pagdating sa hapon. Tapos yung isa kong matanda na naging teacher din sa punta. Marunong mag-Nihongo. Ay kaya niya makipag-usap sa mga hapon. Yun, isa sa mga advantage din ng may pinag-aralan. Sabi nila, kaya dapat mag-aaral kayo. Kasi kung may kaharap ng kaibang tao, marunong kayo makipag-usap. Makipag-community. Ano ba ba? So, mga minana pa namin na mga kwento, ayon sa mga matatanda, talagang sinadya ang bubong na yan. Noong panahon ng hapon, sinadya talaga yan. Kasi walang ibang tataguan ang mga dalaga. Kasi anak ng mga Lelong Doro ko, mga dalaga ng mga panahon yun. Mga lola ko, dalaga. So sinadya na ang bubong ay matarik. Matarik yan na pwedeng tumayo, mga kahit 10 tao, pwedeng tumayo dyan. Na kapag narinig nila ang yabag ng hapon, buwababa. Kasi tanaw yan, pababa kasi mataas yung bahay. Nandiyan na yung hapon. So sumisigaw na yung mga tao dito. Nandiyan ang mga hapon. So papanik na dyan. Yung mga kadalagahan naman nandiyan sa napupuno yan ng mga kadalagahan na so napapanik yan dyan, sinasara dyan. Pag sisilip lamang sila dyan sa baba, nakikita mo yung hapon. Tapos yung isa kong matanda, ang gagawin ay yun nga, magtatalokbong, tapos magchichil siya, sabihin, what's that? Malaria. O kung narinig ng malaria, nabababa na yan. So yung mga tao dyan, kadalagahan, mga babae lang naman, mga kababaihan. Kasi nga, alam niyo naman yung panahon ng hapon. Kinukuha yung mga babae, ginagawang slave nila. So mga babae na itataas dyan. Ang napaka-historical talaga yung kesaming yan. Kaya sinadya yan doon. Ayun. Kasi tindahan yan Nagagalit yung mga tao sa tindahan. Kasi bilis, katok sila ng katok. Ayaw silang pagbilhan. Kasi yung mga matatanda, pag oras ng kain, ayon sa kanila, pag ikay kumakain, parang ikay nagdarasal. Kaya hindi ka pwedeng tumayo at pagbilhin yung binibili. Kasi ayon sa kanila, ang pagkain ay sagrado, parang isang dasal. Kaya kung maaari, huwag kang tatayo, manatili ka doon, tapusin mo yung pagkain. Kaya yung mga bibilis tindahan, nagagalit, pabili, katok-katok, hindi kasi isa sa mga sabihin natin manang na ugali nila na ang pagkain na isang parang panalangin. Tapos minana ko dito ay yung mga, siyempre alam niyo yung mga traditions natin sa pamamahay bago ka bumaba, kailangan ka magdarasal. So mamanahin mo sa mga nuno mo na bago ka umalis ng bahay, so mag-aaltan lang.
Ano pa bang minana ko sa mga matatanda? 1929, dahil tatag ang Barangay Malaya. Sa panahong iyon, walang mga santo. Kumbaga, yung galing ng halahala lang, yung mga santo ay walang mahalabi rin. Since ang Barangay Malaya ay sakop ng Saint Mary Magdalene, at ang pare ay nagpupunta pa dito para magmisa. So nakita nung pare na kailangan maglagay ng santo dito. Kaya naisip nung pare, yung isang santo ng Mary Magdalene na luma ay ibigay dito sa Barangay Malaya. Ang nangyari doon sa kapilya ng Barangay Malaya ay kugon pa lamang, hindi may secure yung birhen. So, dito siya nilagay. Kaya kung tutusin, yung birhen na yun ay pag-aari ng simbahan, kami lamang ang nangalaga. Mga nuno ko lamang ang nangalaga ng birhen na yun. So, nung araw, nung wala pa poon ng birhen dito, ginagamit siya sa Sabado de Gloria at ginagamit din siya sa salubong. Tapos, ginagamit din siya sa December 8, September 8 pa sa Immaculate Conception, ginagamit siya. Sa ngayon, dahil marami ng santo, nanatili siya doon sa month of May, yung Flower Festival. Kaya ginawa siyang, inaalayan siya ng bulaklak sa buwan ng Mayo. Yan ay hinihingi na sa akin ng mga tiyahin ko. Sabi ko naman sa kanila, yan ay parte ng bahay na hindi pwedeng alisin. So, hindi naman nila ako pinilit kasi wala naman binili ni matanda. Sabi ko, may binili ni matanda, bibigay ko sa kanila. Wala naman. Mana in terms of attitude kasi in terms of behavior, alam mo naman matatanda. Pero yung material, hindi ko siya inaano ang mamanahin mo talaga sa mga matatanda ay ang ugali at saka yung mga habit nila na kailangan mong gawin. Tinatinin sa isipan mo. Grabe mga anak, ngayon maglilimang taon na akong pastoral president dito sa Barangay Malaya. Ako yung parish pastoral president. Minister din. Kaya may effect, siyempre may effect. Yung lola ko, hindi nila pinag-aral kasi katwira nila, pag babae ka, sa bahay ka lamang, ano ka lang sa asawa mo. So, yung mga challenges doon, yun nga, yung meron siyang yung bunsong lalaki na hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Yung kumukuha nga ng medisina sa UST, nakapag-asawa. Doon sa, sabi ng matanda, kahit may asawa ka na, pag-aaralin pa rin kita. So, hanggang sa nakatapos. Isa sa challenges doon. Isa pa, yung panganay nilang anak na lalaki, nag-aaral sa Litwan, magpapare, nung madistino ng Lumban, Laguna, nakapag-asawa. So, ang nangyari doon, naging mag-asawa sila, pero never sila nagkaroon ng anak. Tapos, dito naman, sa paligid, wala akong nagiging problema. Mabubuti. Kahit may iingay yan, mabubuting tao yung mga tao dito na very sila sa akin, very warm ang aming relasyon. Yung mga challenges ko dito sa pamamahay na siguro dito, yung mga kamag-anak ko, mga malalayo na, hindi ko man sila masyadong ma-reach out. Kasi yung iba nasa Canada, nasa Australia, nasa Amerika. Yung mismong mga kapatid ng lola ko, hindi na umuwi dito. So, dahil ang mga nuno ko lang yung may kahirapan, so sila lang yung nandito. Sila lang yung mag-ari ng bahay na kagaya ko na nakatigil dito. Sa akin, sa side ko nga, yung pagiging loko-loko ko na, pero wala akong masyadong, medyo mabigat na yung sabi mo, may mga akin, kasi akala nila challenges na tahimik yung pamilya namin when it comes to sharing of yung distribution ng mga mana. Tahimik. Siguro yung civil, dahil siguro nag-aral, hindi masyadong yung bang minsan magkakaroon ng inggitan, wala akong nakikitang ganun. Kasi nung mamatay yung matanda ko, kita ko yung buhos ng supportan nila. Akala mo, hindi, umalis ka dyan, ganun, hindi. Buhos ang supportan nila sa mga challenges pa ay so pa wala akong maisip na mabigat na challenges. Siguro, nasa decision, pagiging maayos lang. Wala akong masyadong sa Baguio, yung ikwento ko lang kanina, na nasira yung bintana, pinaltan na lang ng salamin. Tapos, pinasok ng tubig yung baba, pero madali naman na, linis naman yun. Kaya nga pinataasan. Sa akin, sa panahon ko, yung challenges ko ay, sa ngayon sa akin, personal, yung
paano siya ma-restore, paano siya mapapanatiling matatag pa rin. Kaya pinalitan ko na siya ng bubong, pinatibay ko na rin, tapos na-treat ko ng anay. So, sa ngayon, siyempre, mahal ang kahoy. Talagang challenge sa akin yung makahanap ng mga old na kahoy para if ever na masira siya yung ikakabit ko sa kanya. Pero yung bagyo, natural yun. Hindi mo siya kayang kontrolin. Yung sa pagpapagawa, yan. Talagang kailangan ng malaking pera para doon sa ano. So ngayon, hindi ko siya iniisip na kasi alam kong malaki, pero it will provide talaga. Hindi siya, it will provide. Masunod, wala naman. Kasi pagdating sa electrical niyan, lagi kong inaayos. So far, wala pa naman. Bago pa naman, linya niya, bago ayos. Nagtitirik man ako ng kandila, hindi siya nagiging, iniisip mo, masusunod ko lang, gano'n. Nung bata ko, once a year ito linisin. Once a year. Tapos, ina-assist to. Ito lang lately na pinaplorox yan. Pero nung bata ko, pinupunasan. At yung bang as-is na dahon, yun ang pinangkukuskus dyan. So, dahil matanda kasi nakatira dito, hindi pwedeng naka-floor wax yan. Dapat yan ay hindi madulas. Tapos, yung anay treatment, yun, tinitreat ko yun. So, dignum Pero nung natuto na ako kung paano mag-treat ng anay, tinitreat ko yun, nalagyan ko ng asin, bago to itayo ulit, bago i-restore ulit to. So, pinapa-anay treatment ko yun. Tapos, ano pa ba? Yan, alaga sa walis, yan, hindi naman na, yung mga agyo-agyo na yan, kasi threat yan, gawa ng papasukan pa rin ang hayop yun. So, minsan, nilalagyan ko rin ng krudo. So, pag itong tag-init, talagang kailangan yan ng krudo. Kasi pagdating ng tag-ulan, nandiyan na yung mga hayop. Diyan na mag-hibernate, gagawa na sila ng bahay niya pagdating ng tag-ulan. So, kailangan malagyan mo siya ng krudo. Itong last year lang, napatreat ko siya anay treatment. Pag magpipiesta o di kaya magbabagong taon. Nilang naman yun So, the rest, wala na. So, sa ngayon, di na, ayan, mga pasimano, ina-assist yan, o may sabon, ina-assist yan. Pasko, bagong taon at saka fiesta. So, hindi na masyadong, hindi na nagagawa yung So, wala nang Inaano ko na lang siya ng barnis. Yun ang pinapalit na barnis. Babago. So, sabi ko sa inyo, yung poste, steel pa rin yan. Inangat ko lang yung, kasi dahil lubog sa karsada, inangat ko siya. Since napakataas ng ceiling nitong second floor, itinaas ko siya. Inequal ko lang yung height nito sa height ko sa baba. So, yun isa sa mga pagbabago. Pangalawa, yung hagdanan namin sa baba, dahil nababasa yun, tinanggal ko, pinasok ko siya sa loob. Tapos yung aming banggiran sa taas, tinanggal ko na rin, ginawa ko na rin. Yung tindahan namin sa baba, tinanggal na namin, ginawa namin kusina. Tapos yung wall namin wall dyan, inilagay ko sa baba. Yung wall na makita nyo doon sa baba, yung wall na mahaba, yung pagbukas mo ng bintana, ng pintuan, may wall kang makikita kang andun. Nandito yung sa taas, nilagay ko siya sa baba. May hagdanan kasi kami dyan, kawayan dyan. Kaya yung may agwang, kasi hagdanan niyang kawayan. Diyan sa baba niya, hagdanan niya ng kawayan, tinanggal ko na. Sa mga pagbabago. Yung mga ventilasyon sa taas na wala, nilagay ko doon sa hagdanan. Ventilasyon yun Tapos, pinabarnisan ko na rin siya. Pinaliha ko. Plano ko pa siyang pabarnisan ulit kasi wala na yung kulay niya. Pinapasok na rin siya ng tubig. Yung aming pintuan dito sa taas, nilagay ko siya sa baba. Pag nakita niyo yung pintuan doon, ang panlock nun, kahoy din na ginaganon. 1937 pa rin yung yung pintuan na yun. Unang-una, sa akin, kahalagahan nun, ay yung respeto mo dun sa taong nagtayo ng bahay na to. So yung respeto, nandun yun. Napakahalaga talaga ng respeto. Pangalawa, pride at saka honor din na sa panahon ngayon, wala ka na makikita lumang bahay dito. Kung dito lang. So, pride saka honor. Pero, ang pinaka main talaga doon ay yung respeto mo doon sa nuno mo na nagtayo ng bahay nito. Yun yung nakita kong napakahalaga nun. Respetuhin mo siya at ibibigay niya yung ninanais mo. Yun ang nakikita ko. Paano yung binibigay? Hindi ka nagkakasakit, hindi ka na nawawala ng pagkain, hindi ka na yung mga mabibigat na problema, wala ka masyadong mabibigat na problema. So, yun yung nakikita ko. Nag-a-attract kaya ang bahay na to ng isang good vibes. Para sa akin kasi yung mga lumang bahay, kung iisipin natin, ang mga problema nung araw, mga simple lamang. Kaya naniniwala ko, pag luma yung bahay mo,
nagiging simple lang ang problema mo. So, para sa akin, napakahalaga ng isang manatili ka sa simpleng bahay na to. Kasi, ang problema mo ay napakasimple pa. Simple lang. Yun yung experience ko dito. So, ang rekomendasyon ko lamang ay, ang isang bagay na nakalagay dyan. Kasi minsan, gusto mong baguhin. Diba, kagaya ng post, papalitan ng buhos. Kasi yung mga matibay. Kasi nakikita nung iba na yung poste, akala nila bukbuk na, sira na. Mapapansin niyo na isang poste ko doon, bukbuk. Pero ibang klase, kahoy patigas pa. Kahit ilang taon na, bukbuk na rin yun. Para sa akin, kung gusto mo ma-preserve yung mga pamanang bahay, sa panahon kasi, parang bihira kasi yung kagaya ng ganito eh. Kasi yung mga bahay naman ng nung araw, pag sinabi mga 80s medyo moderno na yun eh. Yung mga 70s, moderno na yun eh. Bihira yung mga naitayo ng mga 40s, 50s, bihira yun. Isipin mo yun, 1937, pero still, yung kapis niya, subukan mo, tingnan mo yung mga gumawa ng kapis na ganito mga 1980s. Yan, 80 na rin yan, 80s. Yan, salamin, 1980s yan. Kasi, nung 80s yan nung binagyo. Kaya, kung maaari, kung magpe-preserve tayo ng mga pamana ng ating mga ninuno, tingnan din natin yung materyales kung ito ba itatagal ng ganung panahon. Kasi, baka masira rin ulit.